Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is July 19. Today is Saturday. So, this will be our 6th installment of our current series, which is My Whole Family for Christ. So, our topic for today is the culture of love. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 7. In New International Version, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. In Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So, ito yung tinutukoy na culture of love, di ba? Yung sa family natin, especially, parang ang kinakausap dito yung mga parents, di ba? So, this verse is for those who are already parents na. So, sinasabi rito na ang culture of love na dapat natin pinapamahalan sa mga anak natin is yung pagmamahal natin sa Diyos, kung paano tayo magmahal sa Diyos. And dapat pinapakita natin yun sa mga anak natin, di ba? So, in every aspect of our day, yung every part of our day, mula nga sa pag-upo lang sa bahay, sa paglabas, sa pag-alis ng bahay, sa paglalakad, sa pagtulog at pagkising, dapat minamahal natin yung ating Panginoon. Dapat yung mga patungkol sa Kanya yung inaaral natin sa mga oras na ito, diba? So, ito yung dapat na nagiging topic natin lagi sa bahay, diba? Hindi yung mga walang kabuluhan lang. Kasi ito, magkakaroon tayo ng communal growth, hindi lang personal growth. So, kaya nga, my whole family for Christ. So, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, it takes two to tango. So, hindi lang isa yung kikilos para umunlad ang pamilya. Hindi lang isa yung kikilos para mabless ang buong pamilya ng Panginoon, di ba? So, lahat tayo, buong pamilya tayong magmamahal at magsaserve sa Lord. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God's greatest commandment is our greatest commitment. So, kung ano man yung mga commandments na meron ang ating Panginoon sa atin, ayun yung dapat na binibigyang oras natin, pinapriority natin. Ayun dapat yung commitment ka, greatest commitment. So, we should give our full focus, di ba? Yung buong commitment natin, 100% commitment sa God's greatest commandment. So, yung mga commandments na yon, they are made for us, di ba? They are made for us to be followed, di ba? Para sundin natin, pagbulay-bulayan, sundin, and para mag-commit tayo sa mga ibinigay nga ng Lord na ganon. So, number 2, God wants us to build a God-loving family culture. So, kaya nga sabi ko kanina, culture of love, yung love for God. So, ito yung gusto ng ating Panginoon na mabuo sa pamilya natin, yung God-loving culture. Kasi, kapag earthly love, yung nangunguna sa family natin. So, may mga times na magkakaproblema talaga tayo. May mga bagay tayong magagawa sa family natin na hindi naman dapat. So, kapag God's love ang pinairal natin, di ba? Alam natin kung paano magmahal ang Lord. And isipin mo kung ganun din yung nangunguna sa family nyo, di ba? Nothing can go wrong. Kasi nga God's love na yun, di ba? Pagmamahal na ng Panginoon yung nangunguna sa inyo. And ayun, yung gusto ng Panginoon na mabuild sa family natin. Yung God-loving family culture. Number 3, God-loving culture is our best family legacy. So, ito yung pinaka-greatest na mapapamana ng pamilya natin sa mga next generation pa. Hindi kahit anumang kayamanan, pera, bahay. So, no, kasi lahat yan nawawala.
lahat yan temporary lang. Kasi nga, kahit sa pagkamatay mo, hindi mo madadala yan. Pag akit mo ba na langit, madadala mo yan? No. So, ang tanging may iwang legacy lang natin is yung God-loving culture, and proven and tested naman na to, di ba? So, ayun, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, commit to love God through faithful obedience. Number 2, cultivate a God-loving family culture. And number 3, change our worldly culture into heavenly culture. So, ngayon naman, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what are the ways we can teach our family to develop a God-loving culture. So, ayun lamang po para sa ating devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.